something na meron tayong nararamdaman, right? Hindi tayo mapakali. Pero ganun pa man, it's a privilege and ito, responsibility of a Christian. Right? Lalo na kapag naranasan po natin ang kaligtasan, na-enjoy po natin ang mga biyaya po nito, and siyempre gusto nating ibahagi sa mga iba, lalo na po sa mga kapag-anak po natin. Right? Kaya sa ating pag-aaral ay nakailang session na po tayo. Nakatatlong session na po tayo. Right? Sa ating, kung meron po tayong nilista na pinag-pray, again, if there's prayer na dapat natin pag-pray para sa Kanya, siguro ay gawin po natin po yun. Okay? Kasi hindi naman tayo makapag-evangelize kung walang prayer, di ba? Kasi kapag hindi tayo nanalangin, ibig sabihin, we depend on our ability. Hindi naman po trabaho po natin po ito, kundi trabaho po ito ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng pribilehyo ay ginagamit po tayo ng Diyos. Nagiging co-worker po tayo ng Diyos to others. Right? It's a big privilege na tayo po ay makasama ng Diyos sa gawain po nito. Now, last time na pinag-aralan po natin, speak about the message. Ano ba talaga yung message po natin? Because there is a spurious, no? Ibig sabihin, marami ng ginagawa, marami ng pandaraya about evangelism. Right? Dapat tandaan po natin, mga kapatid, that our task, no? Yung ating trabaho bilang evangelist is to preach Christ. Right? Ipangaral natin si Kristo in His character as the crucified. Right? Hindi ito gospel kung saan ay may mga agenda po tayo, may mga binabrand po tayo. Hindi po, ito po yun, no? Dapat, ang evangelism is about Christ, kaya nga good news, right? Dadala po tayo ng magandang balita. Okay? Dapat, ang ating mensahe ay si Kristo ang siyang reason kung bakit tayo po ay nag-i-enjoy po ngayon. Ini-enjoy po natin yung kaligtasan po natin while waiting sa muling pagbabalik ng Panginoon. That's why tayo po ay nag-aaral ng gusto para maggamit po tayo ng Panginoon. Sayang naman, no? Na tayo po ay nag-aaral, natuto ng gusto, tapos hindi tayo magamit ng Lord. Kaya sometimes we meet these things na para paalala ulit po sa atin. Right? Kaya dapat ito ang mensahe po natin sa sanlibutan. Right? Wala na tayong ibang business pa, kundi ipangaral about the atonement, kung ano po ang ginawa ni Jesus para sa atin. So, again, it's our job to summon them, to trust in Him. Kaya yun po yung trabaho po natin. After, yun po yung magiging pang-akit po natin sa kanila. Right? Of course, pagka sinabi po natin yung good news, sino ba ang ayaw ng good news? Lahat naman ay may gusto, di ba? Of course, kahit sabihin mo sino gusto pumunta ng langit, ay gusto lahat, di ba? Lahat mong tataas, alam, paano? Yun ang kanilang hindi tinatanggap because dahil na-deteriorate na ang evangelism, kung ano na lang yung tinatanggap. No? Kaya maraming mga tao
naging Kristiyano, pero there's no conviction with them. No? Kaya nga walang nagbabago eh. Right? Pansinin po natin, ang mga na-evangelize na hindi dumaan sa proper evangelization ay tingnan mo, no? Yung kanilang product, yung kanilang bunga ng pagiging Kristiyano. Still, they are living sa dating gawin po nila because there is no conviction of sin. Hindi sinasabi po yun. Right? Kaya, of course, siguro, depende na sa intention mo. That's why, ang magiging topic natin ngayon, it's about the motive. No? Yung motibo ng ating pag-share. We have to examine our motives. Diba? Kasi kung motibo po natin ay iba, ay huwag ka na lang magalaw, huwag ka na lang mag-evangelize. Okay? Kung motibo mo ay iba sa good news, drop it. Huwag mo nang sabihin, gawain mo yun ng simbahan. Right, so, nakita po natin yung 4 ingredients of our message. Diba? 4 po yun. So, ibig sabihin, ito po yung kaliwanagan ng ating dinadalang good news. While alam naman po natin, ang good news is about Christ, crucified, namatay po siya, nilibing at muling nabuhay. That's our message. Pero kung titignan po natin, yun yung 4 na ingredients ng gospel. Right? About the love of God. The gospel is about God, about sin, about Christ, and about to summon them to repent and have faith. Yan po yung kabuuan po nun. Now, sa ating pag-aaralan sa umaga pong ito is to examining our motives. Right? Ang Diyos, alam po natin, siya po ay simpleng interesado what you are doing. Right? Interesado ang Diyos sa mga ginagawa po natin. But He is extremely interested in why we are doing it. Right? Bakit mo ginagawa yan? Ano ang intention mo? Ano ang motibo mo? Bakit mo ginagawa yan? Like evangelism. Bakit mo ginagawa yan? What is your intention? Alam naman po natin that of our evangelization is about the glory of God. Right? Nag-glorify ba ang Diyos dyan sa ginagawa mo? Kung ang motibo mo ay iba. Right? So, yun po ang ating pag-aaralan. Let's pray. Kami po, Diyos, ay sumasamba at nagpupuri sa inyong katakilan bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagmamahal po sa amin, Diyos na humango po sa amin sa kapamahakan, Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan po ni Kristo na aming tagapagligtas. Kami po ngayon na Diyos ay nagpapasalamat ng tunay sa mga bagay na ginawa mo po sa inyong mga minamahal na anak. At sa umaga po ito, samahan niyo po muli kami sa aming napakahalagang pag-aaral about evangelism. Ito po yung aming responsibilidad bilang mga Kristiyano. Kaya samahan niyo po kami o Diyos, tulungan niyo po kami na ito po ay magrema sa aming puso at isipan upang sa gayon ay magawa po namin ang aming pagkulang. Sa pamamagitan po o Diyos ng pag-aaral po namin, marami na po kami napakinggan about evangelism and many ways na aming in-apply ay again sa pagkakataon po ito ay madadagdagan po muli ang aming kaalaman regarding evangelism. Maraming salamat at patawad po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so tama, no? Ang Diyos sa lahat ay interesado sa inyong mga ginagawa. Kaya lang, chine-check din po niya yung ating motibo. Why? Because God is looking. No? Tinitignan po niya ang ating mga puso.
Right? Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. That's why we have to examine extremely regularly our hearts, our motives regarding in what way or especially sa evangelism. Tinitignan niya ang puso po natin. Right? Kung talaga ay totoo yan because there are many spurious. Ibig sabihin, marami na ngayong pandaraya. Maraming unbiblical motives that must be rejected. Maraming mga motibo pagdating sa evangelism na dapat ay alisin po natin. We are a true Christian. Ibig sabihin, kung talagang tunay na Kristiyano, bakit hindi tayo mananatili sa lahat ng mga katotohanan? Right? Ngayon, kung ayaw mo maging totoong Christian, ibig sabihin, hindi rin totoo yung mga ginagawa po natin, hindi rin totoo yung mga motibo po natin. Yan yung problema. Right? It is very serious matter to examine. Kahit hindi evangelism, dahil binabantayan ng Diyos ang puso mo. Araw-araw, bawat minuto binabantayan niya. Alam ko ng Diyos yan. Then yung po kagaling ang ating Panginoon. Right? So, example, si Paul. Okay? Ang motivation po ni Paul, bakit po siya nag-evangelize is desire to see God glorified while we are concerned about the welfare of others. Yung intention po natin, maganda, kung ang intention mo naman is just to mag-glorify ka, baka ikaw yung gusto. Magiging sikat ka. Right? Magiging panguso ka. This is the great evangelist na nabubuhay sa sanlibutan. Siyempre, lahat ng glory ay mapupunta na sa iyo. Di ba maraming mga evangelist ngayon? Right? Na talagang pangalan nila, mas malaki na yung pangalan nila kaysa pangalan ng ating Panginoon. Right? Katiting na lang yung pangalan ng Panginoon sa pangalan nila, doon sa ilalim ng pangalan nila. Doon pa lang, makikita mo na, right? Na talagang ang mga evangelist na ito ay gusto nilang talagang sumikat. Right? Maraming mga evangelist na talagang 1,000 people na papatanggap nila kuno, right? Ay talagang naging sikat nila. Pero I don't know. Hindi natin alam kung ano po yung kanilang motibo. Baka mamaya ay yung glory na dapat mapunta sa Diyos ay napunta na sa kanila. Right? That's why very important about obedience of a Christian. Ibig sabihin, tayo po ay sumusunod kung ano po ang dikta o sinasabi po ng Bible. Right? Kailangan masunod natin po yun. Okay? Kasi dito mapapatunayan na kung talagang totoong Kristiyano ka, totoong nangangaral ka ng salita ng Diyos, totoong tinatawag na evangelist ka, dapat yung pagmamahal mo kay Kristo is revealed, makikita sa iyong pagsunod about His commandments. Okay? Kasi ang intention po natin, while God is compelling influence, o bakit ka niligtas ng Diyos, bakit binago ka ng Diyos, because ikaw yung magiging good example. Kaya nga yung tawag ko doon, yung practice what you preach. Di ba? Siyempre, pag nag-evangelize ka, dapat
namumuhay ka rin sa sinasabi mo kung ano yung mensahe na dala-dala mo sa kanila. Kasi ito yung pinakamagandang larawan. Right? Kasi yung mga Christian during the time, lalo na yung mga yung mga disciple, yung mga apostol, right? Nainggan yung mga tao, ibig sabihin, naliwanagan yung mga tao because there is big changes in their life. Di ba? May mga nabago sa kanilang mga buhay. Ito yung kanilang tinignan. Oo nga, totoo na si Kristo ay nabubuhay sa mga tao ito. Naladala nilang kaligtasan because there is a big changes in their lives. Di ba? Kung ating mapapansin. Okay? Sino ba yung disciple na binanggit ko na ito last Sunday na hindi pinapasok ang Panginoon? O something na niredikan ng Lord. Sabi niya, Panginoon, utusan mo yung mga anghel para puksain ang mga tao ito. Ibig sabihin, walang compassion ng mga disciple kong ito. Pero later on, nagbago. No? Yung pagmamahal, right, na naranasan niya, ay gusto niyang iparanas din sa tao. You see that? Yung changes na yun? Like Peter also, di ba? Nung wala pa din, hindi pa rin nagbabago eh. Dinilingan niya ang Panginoon. Pero after that, nung mabago po siya totally, what comes, naging buwan, thousands of people, dahil sa kanyang preaching, dahil sa kanyang evangelism. Right? Kaya, you need, no, to be obedience. Okay? That's why God used us, dinala ka ng Diyos para ma-enjoy mo ang kaligtasan mo at ma-share din po natin sa iba. Right? And spurious motives for evangelism. Maraming mga pandarayang motibo about evangelism. Tignan po natin. Several motives for evangelism are misguided or disingenuous and must therefore be rejected. Dapat alisin po yan. Whatever motives you have. Basta i-evangelize ako for the glory of God. No? Hindi yung kung ano na ang ginagawa po natin. Okay? Baka intention mo, gusto mo maging bida sa kanila. Ikaw ay may taas or makontrol. Okay? Ito yung mga motibo ngayon na lumalabas. Gusto niyang magiging panguso, gusto niyang makontrol yung mga tao na kanyang ina-evangelize. Sometimes there is a pressure to meet a required quota. Right? Ayan, naranasan ko yan. May quota kami. Right? Siguro, nadala namin dito po yun. Right? So, maganda yung intention about our motives, about our, para mabuhay yung ating desire. Diba? Pero, ganun pa man, ganun din po rin ang babagsakan. Imagine, reporting na. There's a report. Dahil nagkaroon ng actual evangelism. Buong bayan ng Sampaloc, Quezon City. And pumunta pa kami sa yung dating binabagsakan ng mga basurahan. Payatas. Dalawang place. Right? Padamihan kami. Kung ito lang ang intention natin, padamihan. Hindi magbigay na lang. Ito sa'yo. Di ba? Pero ako, as a Christian, tunay na Christian, hindi ko ginawa ko yun. Hindi ako umaalis hanggat hindi ko na-share yung gusto kong i-share sa kanya about Christ. Kaya, 2-3 lang.
Yung iba, 100 souls ang reporting. Palakpak. Okay? You are a truly evangelist kasi nakaisang daang tao ka. Na-evangelize ngayon. Kaya tuwang-tuwa yung mga leader ng training yung araw mo. Okay? Siguro may price. Meron nga price. Okay, so yung intention ko ngayon, maganda, of course, siyempre, urgent. Diba? Urgent. Kung sakaling baka mamaya bukas dumating ang Panginoon. Diba? So there is an urgent. Weapons type. Okay? Mahal ka ng Panginoon. Tinatagap mo siya. Sige, pray na tayo. Kasi may quota eh. 100 eh. Alright. Tinanggap mo na. Ngayon, diktas ka na. Again, another. Punta naman. Well, siguro naman, at least nagkaroon sila ng malay. Regarding that. Pero, again, hindi pa rin. Maganda ang intention, pero mali ang gawa. Kaya, it is very important because alam po natin, mga kapatid, check po natin before we go. No? Bago tayo lumabas, ay na-check po natin ang ating motibo. We have to examine it, our motive. Right? So, bakit? Bakit kailangan pa? Of course, because dito natin makikita yung ating pagmamahal sa Diyos and concern po tayo for His glory. Okay? Tandaan po natin, the ultimate motive for our evangelism is ought to be love God and concern for His glory. Right? Yun po yun. Although may intention po tayong iba because kasama na po rin yun doon. Kaya yung compassion po natin, yung passion po natin for the soul, ay kasama po din po yun. Pero yung ating intention is to give glory. Dahil mahal ko ang Diyos, susundin ko ang kanyang pinabubutos, at para sa kanyang glory, okay, I will evangelize because I want to enjoy them also, my enjoyment about my salvation, di ba? Ano po yun? Gusto kong ma-enjoy po natin. Okay? Gusto kong ma-enjoy nila yung in-enjoy po natin. Right, so evangelism. Evangelism is one of the activities that Jesus commanded. Isa ito sa aktibidades ng simbahan na pinag-uutos po ng Diyos. Sabi nila, kapag daw ang simbahan ay hindi na nag-evangelize, ay patay na simbahan. Totoo ba yun? Because ang consist po ng simbahan is going up, going down, and going forward. Right? Ibig sabihin, ang simbahan, ang tunay na simbahan, mayroong tinatawag na ang simbahan yan, it is a church of worship. Right? They're going up. Pangalawa is because of edification. Going, ito yun, nabanggit ko na naman. Yung going out, of course, yung nag-i-evangelize din. Sabi nila, kapag daw kulang ang isa doon, ay hindi healthy church daw po yun. Right? Sabi nila, comes from also sa mga Reformed brothers din, sila ang mga statement po nito. Right? Statement din po nila po ito. Okay? Yun po yung sabi nila. So, siguro naman, hindi naman natin pababayaan na ang church po natin is a dead church because lack of evangelism. Some few ay gumagawa naman po yun. Right? Ginagawa naman as long na may mga pumapasok
na kaluluwa sa rin ng sipan, isa, dalawa, pero kung ito po ay totoo, God will glorify. Kaysa naman madami na hindi naman nasunod yung pattern ng evangelism ay hindi mag-glorify ng Lord to doon. Again, evangelism is one of the activities that Jesus commanded in Matthew chapter 28 verse 19. Sabi po doon, ito yung commission ng Panginoon sa simbahan. No? Okay. Pakibasa, Brother Joshua Dumundon. Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Right. So, Jesus commanded it, no? So, meaning, our emphasis on obedience to God's command should imply a spirit not of reluctance, but of a joyful privilege. No? Isa pong kasiyang pribileyo ang pagsunod sa inuutos po ng Diyos. Right? Diba? Ano nyo, nung bagong Kristiyano po tayo, andun po yung kagalakan natin na mag-evangelize. Yeah? Walang kinakatakutan yan. Walang inaatrasan. Basta ang purpose po niya is to give glory and it's a joy. Nagagalak ang isang Kristiyano because this is a privilege. Basahin po natin, Acts chapter 5 verse 41. Pakibasa, Brother Martin. Acts chapter 5, verse 41. So they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Alright. It is a joyful privilege na magawa po natin yung pinag-uutos po ng ating Panginoon. Pangalawa, in evangelism, we tell the world about God's marvelous deeds. Kaya nga yung message po natin, inumpisa po natin primary understanding about God. Bakit nagkaroon ng bakit namatay si Kristo, right? Makikita po natin kung ano yung purpose po ng Diyos. Again, basahin po natin ang Psalms 96 verse 2 hanggang verse 3. Pakibasa, Brother Morris. Psalm 96, verse number 2 hanggang verse 3. Sing to the Lord, bless his name. Tell his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all peoples. Okay, no? So, ito po yung resulta, no? Bakit po tayo nag-evangelize? Bakit po tayo sinasabi na si Kristo ang mediator? Diba? Kaya ito rin yung ginagawa ni Paul. Ano ba ang kadahilanan ni Paul? Because of the deep-rooted concerning for God's glory. Kaya ito yung nagbigay sa kanya ng marugdog na pag-i-evangelize. Kaya nagkaroon sa kanya ng zeal para mag-evangelize. Diba? Yung God's glory. No? Ito yung magiging kadahilanan po dapat po natin. No? Ito dapat yung magiging motivo natin beyond sa ating passion, pagmamahal po natin sa kaluluwa ay dapat yun po makita po sa atin.
Pangalawa, no? Pangalawa is yung pagmamahal po natin sa tao at concern po tayo sa kanyang kinabukasan about his welfare. No? We love men. And bakit po tayo nagsishare ng gospel? Of course, for the glory of God. Pangalawa, concern po tayo sa kanilang kinabukasan. Mahal po natin sila. Okay? Kaya ito yung pangalawang motibo para sa bawat isa po sa atin is to love men and concern for his welfare. That's why believers must take seriously the biblical truth. We should do. No? Kailangan seryoso po tayo about the biblical truth that we should do good to everyone. Galatians chapter 6 verse 10. Pakibasa. Brother Mark. Galatians chapter 6, verse 10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Okay, no? Dapat seryoso po tayo. Kasi seryoso po yan. Yung kaluluwa yan, seryoso yan. Mapapangamak yan. Kapag wrong presentation of the gospel, mapapangamak yan. Eh paano kung hindi na kayo nagkita? Hindi na kayo nagkita. Kaya dapat seryoso po natin. That our awareness of man's condition, dito lumalabas, dito na ipapakita yung ating pagmamahal po sa atin sa kanila. That's why we do it. No? Kumikilos po tayo. We do it in action. Kaya nasisiyaran mo. Kawawa naman ito. Kailangan masyaran po siya about the good news. No? Dapat yung magiging response po natin, yung impulse natin to evangelize should be a natural response to the need of your neighbor, kung sino man. Dapat yung magiging response. Ang bakit lang ito? Ba? At ito yung ginawa ni Andrew kay Philip. Diba? Again, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Pakibasa, Brother Anthony. 2 Corinthians 5:14. For the love of Christ constraineth us, because he does judge that if one died for all, then we're all dead. Alright. No? Ito yung dapat magiging impulse po natin para mag-evangelize yung pangangailangan, the response to the need of our neighbor. Kaya nga, ito yung ginawa po ni Andrew kay Philip. No? The moment na natutunan po nila ang gospel, ay agad-agad ay isinyer po nila. Di ba? Sa ibang tao. Okay? Right, so tingnan po natin. Dito sa second letter po ni Paul sa Corinthians ay makikita po natin about how he outlined to approach evangelism. No? Number 1, no? Ito yung para makita po natin.
Yung approach ko ni Paul, kasi si Paul talagang hindi lang sa magaling ng disciple, magaling din sa evangelism. Kaya makakakuha po tayo ng lesson about him. No? Yung style ni Paul. Yung what a great evangelist ay si Paul. No? Tingnan po natin kung ano po yung makukuha po natin. Number 1, in 2 Corinthians chapter 5, verse 10 to 11. Pakibasa, Brother Marcos, pakibasa ang 2 Corinthians chapter 5, verse 10 hanggang verse 11. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Verse 11. Knowing therefore the terror of the world, we persuade men that we are made manifest before God. I trust also are made manifest in your conscience. Right. There is an urgency and there is also a consistency. May emergency pero dapat consistent din po tayo. Okay? Na dapat ginagawa po natin as like Paul do it. No? And number 2 in 2 Corinthians chapter 5 verse 14. May basa, Brother Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Locate, no? The inner compulsion of Paul's life, no, ay makikita po natin yung kanyang pagmamahal kay Kristo. Okay? Siyempre, pag mahal mo si Kristo, kaya nga ka sumusunod, and mahal mo din yung tao, kaya mo ginagawa mo yun. So, ibig sabihin, umiikot lamang po doon. Walang halong ibang motibo, kundi yun lang. See, nakikita po natin, walang motibo na ibang against doon sa proper evangelism. Walang motibo, kaya nga mahalaga talaga na ma-check po natin. Nakaikot lahat sa glory, obedience, love. Wala eh. Walang ibang motibo na para i-desire mo ang trabaho ng evangelism. Walang, kumbaga sa ano, ay walang panluloko, walang panlalamang sa evangelism. While Paul, ito po yung kanyang ginagawa. If you want to exercise your ministry, do it by truth. Gawin po natin ang katotohanan. Kasi sometimes, makikita po natin, no? Kasi siyempre, kapag ang mali ang theology ng mga Kristiyano, ay talagang mali na ang magiging outcome lahat. No? Even evangelism, lahat po yun. Kapag mali ang theology mo. Okay? At talamak po yun. Kaya maraming mga evangelists na talagang gusto nila mapunta sa kanila ang glory. No? Of course, siyempre, kasama na rin yung magpayaman. Imagine, evangelist ka, meron kang sariling airplane. Ang laki ng pera mo sa bangko, $1 million. Hindi. At
patayin sila. Okay, so ibig lang sabihin, ang pinaka-tema ng evangelism, it's about the glory of God. Okay? So ibig lang sabihin, nakapaloob dito. Tandaan po natin, when God is being glorified, magiging effective po, magiging mabunga po ang ating evangelism. Okay? At tama yung ating ginagawa. Okay? Yun po yung magiging katotohanan, right? Kapag tinama po natin, ginawa po natin yung tama about evangelism, mag-glorified ang Diyos. Okay? May tatama po natin yung tamang evangelism. At magbubunga po ito. Magbubunga. Mapupuno ang simbahan ang tamang kaluluwa. Ay? At hindi magkakaroon ng problema sa loob ng simbahan. Why God calling us. Okay? In response sa mga napag-aaralan po natin about evangelism. Kasi ito lang naman talaga ang intention ng Diyos. Diba? Yan ang ito. Ngayon, kung dadagdagan po natin, at babalik ka rin po natin yung true purpose of evangelism, talagang mapupuno ang simbahan ng kambing. Ito po yun. So God's still calling us in response to the truth na ating pinag-aaralan about evangelism. Okay. Sa ating mga nilista na kaluluwa, kung meron tayong nilista, we have to continue to pray. No? Pag-pray po natin yan para kumilos ang Diyos dyan. Pag-practicean yan. Pag-practicean po natin. Ibig sabihin, totoo yung gagawin po natin. Hindi lang yung sige, practicean po ito. O huwag mong hahaluan ng ibang motibo. Kundi motibo po pa rin, the same pa rin. Kaya lang po, practicean mo. Then, kapag nasanay na, sisiyo na lang po sa atin ang evangelism. Di ba? At mamahalin mo na yun. Mamahalin na po natin ang mag-evangelize. Wala ka nang kini, o hindi ka na nahihiya because na-practice na natin eh. Kumbaga sa nakita mo na kung ano yung kulang o ano yung dapat pang idagdag about evangelism. Basta tinatahak mo yung totoo. Right? Meron tayong pinagpapraktisan na isa. Pagpraktisan mo yung yung bata. 7 years old. Pagpraktisan mo yan kasi ano yan eh, wala pang resistance yan eh. Lahat yan tatanggapin. Siyempre, totoo yung sinasabi mo. Kaya nga, totoo ang sinasabi mo kasi malalagot ka. Dahil ang kaluluwang yan, yung kung ano ang sinasabi mo, yun ang kanyang papakinggan, yun ang kanyang paniniwalaan. Right? Ngayon, kung mali ang sinasabi mo, pananagutan mo yan. Dahil kaluluwa yan kung saan ay dalawa ang kanyang pupuntahan. Kapag mali ang kanyang napakinggan, of course, kaya nakasalalay sa atin yung mensahe na dala-dala po natin at yung motibo po natin. Okay? Kung yan mali, ay pananagutan po natin sa Diyos. Kasi mali. Diba? Maraming mananagot. We have to continue to pray
yung pangalan, kung sinulat po natin para pagkatapos ng ating pag-aaral ay sanay na po tayo. Right? Okay, so hanggang doon lang yung ating motibo about evangelism. Our motives. We have to examine our motives in evangelism. Right? At tandaan po natin. Hindi ikaw nag-iisa. Ano sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 28 again. Sa commission. No? Kasama mo ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Kaya wala pwedeng gumalaw sa iyo. As long as, kasi kung mali na yung ginagawa mo sa pag-evangelize, hindi mo nakasama ang Lord. Ikaw na lang yung nag-iisa. Kaya pwede kang kantiin ng demonyo. Pipitikin ka lang ng demonyo, karipas ka na ng takbo kasi mali ang intention mo. Mali ang ginagawa mo. Right? Okay, so gandun lang po tayo. Now, if there is a question, ay pwede po natin i-interpret po yung question.